Yun, magandang araw sa inyo mga kalapatid. So, welcome back again dito sa Guaps TV Official. So, for today's video natin ngayon mga tropa is tuturuan ko kayo kung paano ba na mas mapapadali natin o mas mapapabilis natin na pumasok yung ating mga young birds na tinitraining para mas mabilis silang matawag, pumasok at maiklak pagdating ng karera mga tropa. So, kung gusto nyo mapanood to, halina kayo, panuurin na natin to at baka panuurin pa ng iba. Let's get it on! Ayan, so ngayon mga kalapatids, magmi-mix muna tayo ng ating patuka. So napakahalaga mga kagwaps ng pagka-carbo loading natin sa ating mga kalapate dahil dito sila kukuha ng energy mga kagwaps para sa paglipad nila. So ito, meron din tayong protein pellet na idadagdag. So sana kahit papano maganda yung maging resulta nito mga kagwaps sa ating mga kalapate. Kailangan na silang lumakas. So, hindi pa tayo nagpe-feathering. Wala pang nangyayaring feathering mga tropa, mga kalapatids, mga kagwap sa ating mga kalapate. So, talagang kailangan natin na magdagdag na tayo ng mga patuka para sa kanila. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ba yung ginagawa nating training sa mga kalapati natin para sila mas mabilis na pumasok mga kagwap. So, tara, halika kayo at papakita ko muna sa inyo yung proseso. At sana makatulong po ito sa inyo para po sa pagte-training nyo at pagpapractice nyo ng inyong mga young birds sa inyong mga sariling loft. So yun mga kagwap, so makikita nyo rito na kanina habang ako nag-aayos ng patuka, nagmi-mix ng patuka, so yung mga kalapati natin dito mga kagwaps, nandito po at sumisilip na sa atin. So napakagandang simbolo nito, napakagandang pinapakita ng mga kalapati natin na habang ako nag-aayos ng kanilang patuka, sila nagre-react sila mga kagwaps at lumilipad sila dito sa viewingan kasi ang akala nila magpapatuka na tayo mga kagwaps. Ito yung simpleng pamamaraan na sinasabi ko sa inyo na talagang epektibo lalong-lalo na pagdating sa mga young bird mga kagwaps. So ano yung pinopoint ko dito mga tropa, mga kagwaps? Ang ibig ko lamang sabihin na pwede nyong gamitin ang pagpapatuka ninyo para mas mapaamo po yung inyong mga kalapate. So sa papaanong paraan mga kagwaps para umamo, so ang gawin po ninyo, magpasting po kayo ng inyong mga kalapate, huwag nyo po silang pakainin hanggat gusto lang nilang kumain. So kayo po ang masusunod kung anong oras po ang patuka at kung ano pong programa ng patuka para po sila sumunod po sa inyo mga kagwaps. Ito yung tinatawag natin na taming mga kagwaps. So kailangan ikaw ang masunod, ikaw ang lalapitan nila at ikaw ang tatawag sa kanila mga kagwaps. Ikaw ang magdidikta ng sitwasyon at hindi sila. Kasi merong mga punchers dyan, merong mga kalapatids dyan na kapag ang kalapati nila lumipad at ayaw pumasok, so hihintayin nila yon tapos pagkapasok lang nun saka lang sila magpapakain mga kagwaps. So paano naman mga kagwaps yung mga mababait at maaamong mga kalapate na kapag tinawag mo, mabilis lang silang pumapasok. Hindi ba mga kagwaps na unfair naman sa kanila na sila ginagalingan nila at pumapasok sila mabilis sa kulungan, samantalang yung ibang mga kalapate yung makukulit nagtatambay lang. Tapos ang mangyayari pa, bago kumain yung maaamo at mababait na mga kalapate, mga disiplinado, kailangan pang pumasok yung nandun sa labas at nakatambay lang mga kagwap. So napakalaking pagkakamali po yan ng mga pansyer. Kaya kung ako po sa inyo, baguhin nyo po ang sistema nyo, wag po kayo ang susunod sa kalapate, dapat po ang kalapati po ang susunod sa amo niya. So ito pong video na to ay puno po ng kaalaman, lalong-lalo na po sa mga newbie na kagaya ko, sapagkat ito po ay akin pong naranasan mga kagwaps. So kung ikaw na nanonood ngayon dito sa video ko, umabot ka dito sa mismong punto ng video na to, pwede bang paki-like, saka mag-comment ka dyan sa baba ng video ko kung ito ba ay kinapupulutan mo ng aral. Kasi ako gusto ko na yung mga manonood ko, marami pong napupulot na aral sa atin kahit po baguhan pa lamang tayo. So pakitaan ko kayo ng sample mga kagwaps. Ayan sila sa baba kasi pumasok na ako dito sa loob. So yun, makikita nyo doon mga kagwaps na yung reaksyon ng mga kalapati natin talagang lumilingon na sila mga tropa at tinitingnan nila kung meron ng patuka doon sa baba. So ngayon mga kagwaps, ituturo ko sa inyo ang tamang proseso
ng pagpapaamo ng ating mga kalapate para pumasok sila sa ganito kagandang mga trapdoor mga kagwaps, hindi lang basta-basta kailangan na maganda yan mga kagwaps, kailangan din disiplinado yung mga kalapating papasok yan mga kagwaps. So sa ngayon, ang kailangan muna natin gawin, hihiwalay ko muna mga kagwaps yung mga kalapati na hindi pa lumilipad dito at magpaparonda at magpapalipad tayo ng mga kalapati natin mga kagwaps, saka natin sila tatawagin pagkatapos nilang lumipad. So tingnan natin kung meron bang makulit at meron bang hindi makakakain na kalapate. So let's go! So yun mga kagwaps, bali napakahalaga ng part na to kasi dito natin malalaman kung papaano ba natin gagawa ng sistema yung ating mga kalapate mga kagwaps. So kung mapapansin nyo, meron tayong hawak ngayon na stick. So itong stick na to ay sumisimbolo din mga kagwaps ng pagpapaamo at pagbibigay disiplina sa ating mga kalapate mga kagwaps. So alam ko sobrang dami nyo pong matututunan dito, especially yung ating mga newbie dyan, is kailangan nyo po talaga itong panuurin at tapusin para po sa pagpapractice nyo ng inyong mga kalapate mga kagwaps. So ayun, halika kayo't samahan nyo ako kung paano bang gagawin natin dito. Ayan, so kailangan mapababa muna natin silang lahat mga kagwaps. So pababain ko muna sila using my stick. Ayan, so kung mapapansin nyo, magliliparan sila dyan mga kagwaps. Baba na, baba. Ayan. So ito, bago to mga kagwaps, yung makukulit na yan. And then, ang gagawin natin sa kanila, papapasukin natin sila doon sa dulong cage mga kagwaps. So dulong loft natin, kulungan. Sok dyan. So ayan, nandyan silang lahat ngayon. And then papasok din tayo rito. Ayan, makikita nyo mga kagwaps, nandito na sila. So medyo marumi na rin dito, mamaya maglilinis na rin tayo. Ayan, so kaya ko sila nilagay dito mga kagwaps. Ayan, nandyan sila kasi ititira natin dito yung mga hindi lumilipad, hindi mga nagrorondahan, at mag-i-stay sila dito kasi hindi pa sila pwedeng sumabay at lumipad sa mga naka-open lock natin kasi po baka pumawala sila at hindi pa nila kayanin mga tropa. Yan, sa ganitong sistema medyo mayroong makukulit dito, pero ang pipiliin lang natin magbukas lang tayo ng konti and then palalabasin natin doon yung mga nakakaronda na sa atin mga kagwaps. Mga kagwaps TV, halina kayo. Malulupet na kalapati ay silipin ninyo. Marami kang matututunan na kaalaman. Baguhan ka man dito o datihan. Mula doon sa norte hanggang dito sa south. Araw-araw good vibes, araw-araw shout out. Ayun mga kagwaps, na iayos na natin ngayon at napaghiwa-hiwalay na natin yung ating mga young bird na gagamitin o paliliparin ngayong araw mga kagwaps. So ito, nasa 3 days pa lang na rumoronda to sa atin, pero nag-open lock naman tayo ng 2 araw mga kagwaps. At ayan, sanay na rin sila na kapag pumasok ako dito is nagpupunta agad sila rito. So ang kailangan na lang natin practicein mga kagwaps is yung pag-release nila o paglipad nila kapag binuksan ko tong release door nila mga kagwaps. So ayan, andito, kita-kita nyo, marami na sila. So ngayon, tingnan natin kung paano silang lalabas dito mga kagwaps. Ayan, so ang gagawin natin ngayon mga kagwaps is bubuksan natin to, release door, and then release door. So saka tayo rito papasok kasi nga kailangan pa nilang bugawin mga kagwaps. Ayan, so sana magliparan na silang lahat. Bas. Oops, hindi ka dyan. Bas na, bas. Angat doon. Bakit ayaw mong umangat? Ayan. So yun mga kagwaps, nakalabas na sila ngayon. Medyo maraming young bird yun. So tingnan natin sila ngayon mga kagwaps. Ayan sila sa taas ngayon, nagliliparan. Ayan So medyo marami to. At kailangan na matraining sila. So ayun mga kagwaps, ang dami nila ron Kita nyo? Ayan, sa atin lahat yan. Tumaas na sila mga kagwaps. Napakaganda. Ayos. Ayan. Medyo nakakatuwang tingnan kasi ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng kalapating ganito karami mga kagwaps. 24 tong lumilipad sa atin ngayon. Meron pa doon na 24 sa baba. And then meron pa ritong 7 mga kagwaps. So nasa almost 50 piraso yung parorondahin at puro young bird yun mga tropa. So sobrang sakit sa bulsa pero okay lang. So hayaan muna natin at sa ngayon magi-enjoy muna ako mga kagwaps sa panuurin sila. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ba sila mag-trapping mga kagwaps. May mga nagsisibaba na mga kagwaps.
So okay lang yan, at least 'di ba nakaronda sila ng maganda at medyo tagal na oras din mga agwaps. So nandito ako sa harapan para ma-familiarize din nila, masanay din sila na kailangan na meron tao dito sa loft habang sila po ay rumuronda at lumilipad mga agwaps. So yan, hindi muna sila madadapo dito kasi nga nandito ako mga agwaps. So titignan natin ngayon, mamaya tatawagin natin, kukumpletuhin lang natin yung lineup natin dito at titignan natin mga agwaps kung sila ba makakapasok ng mabilis mga kagwaps. So ito yung mga mabababang lipad. Kaya kanina nag-ayos tayo ng patuka dito, merong nalaglag. And then tutukain din nila yan mga kagwaps kasi medyo Tom Jones na yung mga kalapati natin na yan at nakatime kasi yan mga kagwaps. So hintayin lang natin yung iba and then susubukan natin mga kagwaps yung trapping nila. Alright? So yun mga kagwaps, kita nyo naman nagkakagulo yung mga kalapati natin dito para makatuka sila mga kagwaps. Ayun o, diba? So yan ang kahalagahan kapag yung kalapati nyo kayo ang nasusunod mga kagwaps sa pagpapakain. Alright? So sana mga kagwaps meron kayong napulot na isa na ng mga aral dito kay Kuya Gwaps TV Official. So sa ngayon, ayan, kita nyo yung mga kalapati natin. Medyo talagang humahanap sila ng patuka ngayon mga kagwaps. Pero syempre, hindi natin sila bubusugin at hindi natin ibibigay lahat ng gusto nila mga kagwaps. So nga pala, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. At syempre, click nyo na ring bell notification dyan mga tropa. So dito ko natatapusin itong video na to. Muli, this is Kuya Ray and you are watching Gwaps TV. Peace out!